Miss Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pagdawag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Yun. Bakit parang nagtatago ka sa Mumbai? Ganun talaga yan. So ako yung adjust tayo, di ba? Na nakakaloka. Pero eto na mga bangga, talaga nga naman. Diba? Eto na pinakaiintay nyo. Ano? Eto na ang... Bingo Plus Panalo! Diba? Mamimigay tayo ng 500 pesos para dagdag puhunan sa inyong mga hinahanap buhay sa araw-araw. At syempre, para na rin po sa inyong, alam niyo kung anumang gastusin meron kayo, lalo pat papalapit na ang pasukan, pandagdag budget ba? Pambili ng mga school supplies, diba? Yung mga ganyan. Diba? Kaya nga naman, eto na ating tunghayan dahil eto na, maglalaglag na tayo ng bola sa ating Pinoy Drop Ball para malaman natin ang lucky card for the day para sa programang Baklitas, diba, na nakakaloka. So, kagaya ng sinabi ko last year, diba, meron tayong natulungan nagkaroon ng trabaho nung nanalo siya. Yung napanalunan niya dito, ipinamasahe niya. Ngayon, regular na daw siya. Uy, congrats, diba? Work. At least makakatulong din yan, diba? Sabi niya, thank you very much, Energy FM, Bingo Plus. Pang-requirements, diba? Pamasahe lang sa hirap ng buhay na to. Hindi, kung maswertihan niya yung 1,000 pesos. Ay, nako te. Sa Grab lang, ubus yun. Mahirap ang buhay. Ano siya mag-grab? Pwede ka mag-jeep, no? Ang dami dyan. Kasi social siya. Wow. Social, tapos nag-aabang ng 500 pesos sa premyo. Ay, bakit? May discrimination ba sa atin dito? Wala. Pero syempre, eto na nga ang bola natin for today's video. Diba? Talaga nga naman, eto na, nilaglag na natin ang bola sa ating Pinoy Drop Ball. Abay, lumipat. Diba? Na nakakaloka. Eto na ang lucky card para sa programang Baklitas, ang Nine of Hearts. Nine of Hearts. Kala ko Spain. Ay, nakali na nga naman, lola mo. Si malabong mata. Nine of Hearts. Nine of Hearts po. Tatandaan nyo po lamang yan para makuha ninyo ang 500 pesos na premyo para sa, alam mo yun, on air. At kung sakaling kayo ang mapipili para sa araw na ito online na additional 500 pesos na for a total of magkano, Mare? 1,000 pesos. Wow! Ay, Mare, ito lang ang gusto kong linawin. Halimbawa, sumali siya on air at online. Sa kanya lahat napunta yun, carry lang ba yun? Oo naman, sabi nga natin, di ba? Dito talaga, swertihan talaga kung ikaw mapipili pa din. Tumawag ka na on air, di ba? 500 pesos ka na. Ikaw pa yung nakabili. Tapos ikaw din na nag-o-online. Dahil nakatutok ka naman araw-araw di ba? Kumbaga, sa lahat ng programa, meron yan. Kung natutukan mo naman din yan na meron pa ding, alam mo yun, na ikaw pa mapipili, additional 500 yan, ay talaga napakaswerte mo ngayong araw na to, 1,000 pesos. Ikaw na talaga. Ganun talaga, di ba? Ganun lang, walang-wala yun sa Bingo Plus, diba? Correct. Ganun sila kagalante at ganun sila. Galing mo dun sa part na yun. Diba? Ikaw lahat nanalo. Di ikaw na. Pwede ka mag-evaporate. Wow. Ano siya? Tubig? Nakakaloka. But anyways, mga panggantabayanan nyo lang yan mamayang gabi sa programa ni Kuya Chico kung saan magpapaikot siya ng roleta. Sakaling matapat ang roleta sa programa ng Baklitas, kailangan nyo lang ulit masabi ang Nine of Hearts para mapanalunan nyo ang premyo para sa ating pangga Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Diba? So, eto na. This is it. Pansit. Diba? Hindi nyo kami nakikita pero naririnig nyo kami. Diba? Hello, good morning pa rin po sa lahat ng ating mga panggana patuloy. Metro and Mega Manila. Hello din po sa inyo. Yes. At syempre, ang mga miyembro ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce na sa pamumuno ni Corinne Slim Chua. Ayan. Siya ba yung leader ng Yes. Hindi naman leader. Ano siya? Leader of the band. Ganon. Ano nga ang katungkulan niya? Wala, miyembro lang siya ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce. Member. May ano ba yan? May organization ba yan? Oo, bawat apelido, asosasyon. Asosasyon ng Chua, ng D, ng Tan. Lahat yan. Di ba yung mga ganon? Hello po sa inyong lahat dyan. Ang taray. Para silang Ano? Para silang purok-purok. Oo, yung kumaga parang yun. May purok leader kayo. O, nagtatype
type pa si Corinne. Diba? Grabe. Grab kasi, may libreng Himas. sa abs ni Kuya Rider. Grab? Oo, kasi nga syempre pag sumakay ka. Ay, pero Sasakay anyway, ba sila? Hindi speaking of masasakyan, diba na ito nga nakakaloka, Mare. Oo. Kasi sa isang episode ng Step in the Name of Love, ay merong panawagan itong si Meme Vice Ganda na ngayon ay nagtitrending na naman sa X at talaga naman nagustuhan ng napakaraming Pilipino. Ang kanyang sinabi. Yes, Makinig nakaisip ka. ng isang paraan ang phenomenal film ang basketball star. Phenomenal box. Si Jordan Clarkson. Ay, mahilig basketball Mahilig siya sa basketball dati. Oo. Ang phenomenal box office star na si Vice Ganda upang maibsan ang kahit papaano ay paghihirap ng mga Pilipino. Marami ang sumang-ayon sa panukalang batas ng TV host comedian kung saan makikinabang ang mga estudyanteng nagko-commute papasok sa kanilang mga eskwelahan. Hoy, bakit? Ito nga, sabi nga ni Meme Vice Ganda, malaking kaginhawaan sa mga estudyante, pati na sa kanilang mga magulang, kung libre sila araw-araw sa pamasahe. Why sa not? segment nga ng Step in the Name of Love ng It's Showtime, ay napag-usapan ng tungkol sa mga baon nila noong sila pa ay pumapasok sa eskwelahan. Ika nga ni Meme Vice Ganda, kung hindi man mapataas ang sahod dito sa Pilipinas, maski papano, mabawasan man lang yung gastos ng mga magulang, 'di ba, sa kakapiranggot nilang sahod. Kasi nga Mare, ganito kung gagawing libre ang pamasahe ng mga bagets, ng mga estudyante, di maitatabi nila yung baon nila na pwede pa nilang magamit. Yung pamasahe. Yes. Sa mga school projects, correct, diba, sa ibang bagay, pambili ng mga pambayad ng matrikula. Total, diba, may pangako din naman si Senator Bam Aquino na malilibre ulit. Diba, libre ang pag-aaral sa mga state universities. Well, actually, libre naman talaga ang pag-aaral sa mga state university. Scholarship, sa mga scholarship program kasi na may mga ganyan. Yes. Diba? At ewan ko, pinag-uusapan ngayon, Mare, na sana ay wala na mga ganon, yung, di ba, yung may mga grades na kailangan, na pumasa. Hindi, kasi doon naman, usually, yun na naging basihan, ultimo ng DepEd, Magagrant ka ng gobyerno ng scholarship, yes. Kung papasa ka. Kung may certain yatang average level na aabot, hindi naman sinabing kailangan ma-perfect mo, Basta may mga average course sila na ganyan para pumasok ka dun sa scholarship program na ibinibigay. Na kumbaga, inilalaan naman din yan para dun sa mga kabataan na sinasabi din ni Meme Vice nga, 'di ba, na yung mga walang kakayanan kasing, alam mo yon, na pundar sa araw-araw na baon. Yes. 'Di ba, na naglalakad lamang para makapag-aral. Yung mga ganong aspeto. Correct. Yun yung mga ganong deserving. Kaya Mare, ngayon pinag-uusapan nga itong suggestion ni Meme Vice Ganda na sana ay maipanukala itong mga batas na ganito na pakikinabangan naman ng mga mamamayang Pilipino, lalo na ng mga maralita at maliliit lamang ang sinasahod araw-araw. Correct. Kasi can you imagine, Mari, yung laki na magagastos mo kung halimbawa yung anak mo, sasakay na lang siya ng tren o kaya sasakay na lang siya ng bus, 'di ba? Tapos somewhere ikokolektahin na lang ng mga driver, ng mga operator, 'di ba, yung bayad. Correct. 'Di ba? Pero yun nga lang, Mare, kahit anong ganda pa ng programa ng gobyerno o kaya ng panukalang batas na ito, kung papasukan na naman ng korupsyon ay wala din mangyayari. Wala talaga. Sabi nga ni Mengay, kapag sa public school libre ang transpo dito sa panig ng earth na kinalalagyan ko, I hope matuloy yan dyan sa Pinas na napakalaking tulong yan. Totoo naman. Alam mo dapat, pero sandali, kasi kung lahat ng estudyante, so ibig sabihin hanggang college. Yes, basta estudyante. Yes. 'Di ba? Basta estudyante ka, libre ka. Kasi ngayon ang ginagawa nila, ang estudyante may discount lang. Yes. 'Di ba, sa bayad. Kaya nga 'di ba usually mga pag nasa jeep, 'di ba, sasabihin nung magbabayad, estudyante po, tas ibang rate nila. Minsan pa, Mare, nakakaloka pa. Nagbe-base pa ito mga driver sa itsura mo kung di ka mukhang estudyante. Kasi naman yung iba, kung pumasok naman, kala mo hindi papasok sa school, kala mo papasok attend ang party. Pero kasi ngayon, Mare, wala nang diskriminasyon sa kung paano mo gustong dalhin yung sarili mo basta nag-aaral ka. Well, sa bagay. Diba? Kasi may mga nanay na ngayon pa lamang sila nag-i-start mag-aral. Kaya kayo naman mga driver, mga papa driver,
wag naman ganon. Na kapag hindi naman mukhang papasok sa school, hindi nyo bibigyan ng discount. O, diba? diba? Dahil kapag narinig ng Senado ito, diba? At ipinanukala itong libreng sakay sa mga estudyante. Kasi nagagawa naman, Mari, kapag may transport strike, di ba? Bakit naman hindi gawing libre, di ba? Well, sabagay kasi malaking alwan nga naman ito, di ba? Na sana yung mga ganito, yung mga katulad ni Meme Vice, ng ibang mga artista, na may meron din silang naibabahaging mga suwestyon na pwedeng makatulong din sa lahat ng Pilipino. Correct. Lalong-lalo na sa mga estudyante. Sana, alam mo yun, pinagtutuunan din nila ng pansin. Correct. Hindi lang yung basta lang, alam mo yun, okay to sa social media, okay to sa ganito, diba? So, yun pa rin. Siyempre, doon pa rin sa mga nakaupo na ngayon, diba? Well, unang-una, yung mga ipinangako nyo, yun, sana matupad. Hindi lang dahil natapos na yung eleksyon, alam mo yun, kanya-kanya na tayo ulit, yung mga ganyang aspeto. Tsaka maganda itong ginawa ni Meme Vice, ganda, Mare. Alam mo kung bakit? Kasi, ito ay isang halimbawa lamang ng magandang paggamit ng kanyang platform. Oo. Diba? Hindi yung ginagamit ang platform para manira ng ibang tao. Diba? Mamburingot ng kung sino-sino. Diba? Diba? Mas maganda yung ganyan na may suhestyon tayo, nagiging boses kayo, nagiging boses tayo ng mga Pilipinong hindi na nagkaroon ng pagkakataong marinig ang kanilang mga boses dahil sa hirap ng buhay. Lalo pa si Meme, isa siya sa pinakamataasan, alam mo yun, ng kontribusyon sa pagbabayad ng tax. Correct. Diba? Na kung saan nga naman yan ang isa sa mga naging source ng pondo ng gobyerno. Kaya dapat pinapakinggan. Diba? Dexter Chuan, Kian Chuan. Oo. Ayan, mas mahalaga ang bulsa nila kesa sa mga estudyante. Na kung sana naman wag Arlene Neri Evangelista. Hindi naman lahat may mga politiko, ang pangit kasi pag pinakinggan natin politiko, public servant na lang. May mga public servant na talaga namang inuuna ang kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Marami diba? pa naman silang gano'n. Oo. Kokonti lang yung medyo parang sabihin na nga natin yung mga bulok na kamatis na nakahalo sa mga okay naman. Yes. 'Di ba? Sabi nga ng ilan, 'di ba? Ang isang bulok ihalo mo sa mga fresh. Matitino. Lahat yun, mabubulok. Diba? Pero may mga iilan, Mare, na lumalaban pa rin upang maging fresh. Correct. Kaya sana, wag kayong pasisilo o pasisilaw sa sa magkano lang. Oo, sa magkano. 'Di ba? Kasi can you imagine, yung nanakawin yung pera, 'di ba? Katapat niyan ay kinabukasan ng iba yung mga iba yung pa mga kamag-anak. Pagkain na sana yan ng ilang pamilya na nagugutom, na patuloy na, sa mga estudyante na patuloy na pumapasok na nakachinelas. Hindi ko alam, Mari, kung paano. Yung iba tumatawid pa nga sa ilog, makapasok lang. Yung mga ganun, sana pagtuunan ng pansin. Yung mga ganun lugar. Tama. Great job, Meme. Diba? Yung kagaya sa trend, magbigay sila ng card kung saan itatap na lang ng mga estudyante. Diba? Sa school ibigay yung mismo. Diba? School lang mismo mag-distribute. Oo, kasi kumaga parang syempre maganda yon na hindi pera yung ibibigay mo Cards talaga na may loads na siya na pwede nilang gamitin. Kasi sa mga Egypt, Mare, na din yung tinatap card. na din, beep card na din. Diba yung mga ganon? Sana sa mga estudyante talaga, yun ang maibigay, diba? At saka maganda ito, Mare, alam mo kung bakit? Maiibsan din ang bigat ng daloy ng trapiko kasi maraming estudyante ngayon ang gumagamit ng motor, gumagamit ng kotse. Correct. Diba? Di yung mga syala-syala na nagkukotse, ay libre ng pamasahe. Diba? Diba? Pamahal na din ang mga produkto ng petrolyo. Naman. Siyempre, kahit na mayaman yung mga yan, practical yung mga yan. May kilala ko mga ganyan. Ubod ng yaman, pero ubod din ng kuripot. Ay, talaga ba? Ni hindi magbigay ng Chanel na bag. Si Teacher Nelia ba yan? Hindi siya yun. Dati. Ay, oo. Dito lang din. Ay. Hindi madamot si Teacher Nelia Sarcol. Hindi ako naniniwalang hindi siya madamot. Oo, hindi. Maganda pagpapalaki sa kanya. Oo, maganda pagpapalaki sa kanya. Kaya, still hoping and praying for you, Teacher Nelia. Diba, na nakakaloka yun? Sabi niya, dapat tumakbo na sa party list si Meme next time. Ayaw niya makigulo. Ayaw niya. Diba, tama na yung tumutulong na lang din siya nang walang nakakaalam. Kasi pag may nakakaalam naman, susumbatan pa siya na bakit ito lang?
Na parang tuloy para kay Meme, 'di ba? Na kailangan ba obligasyon ng pagtulong? 'Di ba? Kailangan ba lahat laging makita ng publiko? Well, diba? actually dapat ganyan, 'di ba? Hindi mo ko naman kailangan ng pwesto para makatulong eh. 'Di ba? Hindi mo naman kailangan ng kahit anong kapangyarihan upang makatulong. True. Basta meron kang kakayahan upang nang sa ganun ay makapag-share ng blessings mo. Eh di bongga. Kung kaya mo naman din, then why not? 'Di ba? Hindi yung tutulong ka tas isusumbat mo lang din. 'Di ba? Tama, maraming ganun. Yung magbibigay ng tulong tas ang ending susumbatan ka. Wala akong kabilib-bilib sa mga taong ganyan. Diba? Yung mahilig mamahiya, mahilig manumbat, 'di ba? Sandali. So disgusting. Hoy, si Meme ang topic ha. Hindi siya ganon. Pero kilala ko si Meme Vice Ganda, hindi kanya bibigyan ng pera pag humingi ka ng tulong sa kanya. Oo. Bibigyan kanya ng trabaho. Correct. Diba? Dahil gusto niya magbanat ka pa din ng buto. Na sa sarili mo, kikitain mo yun. Kumbaga, oportunidad lang na ikaw ay alam mo yun, kumita sa sarili mo yung trabahong ibibigay niya. Pero yung tulong na sabihin mo na bibigyan ka lang niya kaagad ng perang gano'n. Parang, one time, bibigyan ka. Pero alam mo yun, the next time, ito na, magtrabaho ka. Si ayaw nga niya, don't give them fish. Teach them how to doggy. Ganun. Ganun ba yun sa doggy? Teach me how to doggy. Ang saya nun. Ganon. Ay, nako. But anyways, tama din naman, diba? Sana mapakinggan din. Kahit pa sa mga ganong simpleng pamamaraan ng mga artista natin. Sino ba yung mga nag-windra para may panawagan natin? Totoong may malasakit, diba? Senator Bongo. Sino pa ba? Meron siya, may malasakit siya, diba? Correct. Senator Bamakino. Sino pa ba, Mare? Ang mga nag-windra. Hindi ko kabisado yung 12, pero ang alam ko yung pang-12 si Senator Aimee. Pero may tanong si si aspirant nung nakaraan. Si Philip Salvador may tanong, ano daw nangyari sa boto nila? Di ba pinare-recount daw niya? Bakit? Kuya Ipe. Kuya Ipe sa Senado. Macho. Paano bang pinare-recount? Ganun pa rin yung resulta. Ano mangyayari? Walang katapusan ng bilangan? Hindi, ganito meron akong suggestion. Wala din naman masyadong ginagawa ito si Tonton Noscal. Bigay ko number, pabilang mo sa kanya. Hindi baka kasi yung nasa isip pa kasi ni Kuya Ipe, balota pa yun. Na may manual counting. Machine na yung bumibilang ngayon. Kalabanin may machine. Kuya Ipe. Kuya Ipe naman. Diba yung mga ganon? Ay, nako. But anyways, ang mga banggayan po muna ang ating mga chikahan on a Thursday morning. Ang bilis ng araw. Sino pa ba? Kasi baka nakikinig sila ngayon. Senator Aimee Marcos. Yun, nabanggit Senator natin. Ping Lacson. Diba? Sino pa ba? Senator yung mga bago. Si Camille Villar. Senator Camille Villar. Mali nyo magpatulay sa loob ng eskwelahan. Diba? Hindi, kahit tubig na lang daw po, sabi ng mga concessionaire nyo sa Ala, ba't ko sinabi yun? Ay! Etches lang. Well, anyways, ako mga banggayan po muna mga umating gamon chikahan on a Thursday morning. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Ako Chia, si Tikora mo. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka, wag niyong sabihin radyo. Sabihin mo! Bye, Mart! Hi, Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!